Nais ni Jesus na tawagin natin ang Diyos na Ama, nagkakaloob, nagpapatawad, at nag-iingat sa atin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila'y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ang ating word of the day ay Father. Bago po tayo magpalalim sa ating refleksyon ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa ating page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganoon din po, pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Mga kapatid, ikaw ba'y mayroong magandang relasyon sa iyong tatay, sa iyong ama? Ano ba ang tawag mo sa iyong tatay? Papa, Daddy, Dad, Itay? Mga kapatid, mahalaga yung relasyon sa ating mga tatay, sa ating ama. At ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus. Jesus has a very deep and intimate relationship with His Father. Kaya nga lahat ng kanyang ginagawa is always according to the will of the Father. Bago niya gawin ang isang bagay, pagkatapos niyang gawin ang isang bagay, siya nagdarasal at nakikipag-ugnay sa kanyang Ama na nasa langit. Mga kapatid, itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesus ngayong araw na ito na lahat ng sasampalataya sa Kanya, lahat ng susunod sa Kanya, gusto niya ring tawagin natin ang Diyos na Ama, na Tatay. Kaya nga, kung tayo ay mayroong pangit na karanasan sa ating tatay, kung hindi malalim ang ating relasyon o ugnayan natin sa ating mga tatay, siguro'y mahihirapan tayo na tumawag sa Diyos bilang Ama natin. Lalong-lalo na kung tayo'y labis na nasugatan ng ating sariling mga ama. Lalong-lalo na kung tayo ay nasaktan o naabuso ng ating sariling mga ama, medyo mahihirapan tayo sa pagtawag sa Diyos bilang isang ama. Pero itong tinuturo sa atin ng ating Panginoon na isang panalangin, ang Ama namin, is actually a healing prayer for us. Kung mayroon kang woundedness, kung meron kang issue, kung meron kang
hurt feelings sa sarili mong ama, huwag kang matakot at huwag kang mag-alangan na dasalin ang ama naming ito. Dahil binibigyan ka ng assurance that the God, the Father that Jesus is introducing to us is a loving Father na kung saan tayo ay pinagkakalooban niya, tayo ay iniingatan niya, tayo ay minamahal niya, pinatatawad niya. Iba ito sa karanasan natin sa ating mga tatay sa mundong ito. Pero itong dasal na ito is actually an invitation to also undergo that process of healing. Lalo na kapag dumating tayo dun sa puntong, patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. That includes our earthly fathers. Kaya nga dadalhin tayo nito sa kagalingan sa pamamagitan ng forgiveness, ng pagpapatawad. At kapag nagkaroon tayo ng healing, doon lamang natin ma-appreciate ng husto itong dasal na ito. And we can come to the Father as our Father. Tatawagin natin siyang ating Ama, Ama namin. At kapag meron tayong malalim na relasyon sa Ama, mga kapatid, ito yung sinasabi ng ating Panginoon na ipapahayag ng Ama sa atin ang lahat. Maunawaan natin ang pananampalataya at mararanasan natin ang malalim niyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya nga sa tuwinang dinadasal natin ang panalangin Ama namin na ang ating Panginoong Hesus mismo ang nagturo sa atin, ipagdasal natin lahat ng tatay, lahat ng mga magiging tatay, lahat ng mga walang tatay, lahat ng mga tatay na nawalan ng anak, lahat ng mga anak na nawalan ng tatay. Mga kapatid, sa buhay na ito, we need a Father. At ipinapakilala sa atin ni Jesus, ang Diyos bilang Ama natin, na siyang gagabay, siyang tutulong, siyang magkakaloob, siya ang mag-iingat sa ating lahat. Mga kapatid, taimtim nating dasalin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.